Mayong gabi. Mayong gabi. Maaton karon suguran ang nauna nga test. Ang aton asers palihog distribute sa lapis kag papel. Pagkuha ninyo sa inyo lapis kag papel, isulat dayon ang inyong ngalan, ang address kag numerohan 1 hasta sa 5. Alright? Pagkuha sang lapis kag papel, isulat ang ngalan, numerohi dayon 1 tob-tob sa 5. Ngalan kag address. Alright, instruction. Hapos kaayo nga pamangkot. Ang pamangkot naton ginkuha sa aton gin lecture sang nagligad nga gabi. Alright, ang inyo answer amo lang ni. Kung matuod, isulat ang T. Amo lang na. Kontro T. Kung hindi matuod, isulat ang 0. Ano kapos? If it is true, write T. If it is false, write 0. Ang hindi mabaton, imaw dya. Di dya mabaton, ha? Amo lang ni. True or false. Okay. Number 1. Number 1. Tanan-tanan nakakuha na papel, kag lapis. Okay, ready na kamo? Alright, number 1. Ang sabat sa number 1, ang answer kadya, T. Isulat nyo ang T sa number 1 kung matuod, ha? Pero kung hindi matuod, 0. Alright, Now, number 1. Kadua ko lang basaho na, isa sa English, kag isa man sa Binisaya. Okay, English primero, kag nyan Binisayon. Number 1. When men committed sin, God hid His face from him. Sang nakahimo ang tao sang sala, gintago sang Diyos ang iya nawong sa iya. T ang sabang answer na kung matuod. Pero kung hindi matuod, 0. Okay. Number 2. T gyapon ang answer kung matuod. Kung hindi, 0. Okay, number 2. The center of the ceremony in the sanctuary is salvation by faith in Jesus Christ. Akon liwato na sa Binisaya, ang sentro sang seremonya sa sanktuaryo amo ang kaluwasan pinaagi kay Kristo. T ang sabat kung matuod. 0 kung hindi matuod. Alright, number 3. Matiin nyo mayo. Number 3. People in the Old Testament were saved by work, but in the New Testament, we are saved by faith. Ang mga tao sa daan nga katipan, naluwas sila pinaagi sa ilabuhat. Pero sa bag-o nga katipan, pinaagi na lang sa pagtuo. T, kung matuod, 0, kung hindi matuod. Number 4. Answers, please, kulika dayon ninyo, ha? Let's make it quick. Number 4. People in the Old Testament were saved by the blood of the animal. Ang mga tao sa daan nga katipan, naluwas pinaagi sa dugo sang sapat. Ngayon lagi nahalad, of course. Number 5, katapusan. Ihatag dayon sa ato na, sirs, kulikonta, ha? Number 5. All the ceremonies in the sanctuary service pointed to Christ who would die for our sins. Ang tanan nga seremonya sa serbisyo sa sanktuaryo nagatudlo kay Kristo nga magapakamatay sa aton sala. T or 0. Abi, kadero naton,
Ushers, where are you? Okay, tipuno naton. I-collect naton, no? Let's make it fast kay ihatag ko sa inyo ang answer. Okay? Tipunon tang answer. Was, no? Amo na ang inyo test karon, amo na nga tiponon, koreksyonan karon nga gabi, kag buwas, makabaton kamo sang inyo premyo ining matahom nga magasin. Nagtawag ko sa Iloilo kay na order ko sang dugang pagid nga mga magasin kay ginatan-aw ko nga basi kulangon. Abi, number 1, answer. Nakuha na tanan nga papel? Ha? Alright, number 1. Sa nakasala ang tao, gintago na sang Diyos ang iyanawong sa ila. True. T ang sabat. Okay, kuha nyo na? Alright. Number 2, ang sentro sang seremonya sa sanktuaryo, amo ang kaluwasan pinaagis pagtuo kay Kristo. T. Sige po, no? Okay, no? Number 3, ang mga tao sa daan nga katipan naluwas sa buhat apang ang bagong katipan sa pagtuo lang. 0. Hindi makaluwas kasuguan bisan sa daan katipan, luwasan datungod kay nagtuo sila sa ilahaladalan nga si Kristo magakaris pagpakan matay sa ila. By faith alone. Okay? Number 4, ang mga tao sa daan nga katipan naluwas sa dugo sang mga sapat. 0. Kadtong dugo sapat, simbolo lang sang dugo ni Kristo. Hindi to ang nagaluwas sa ila. Number 5, kag katapusan, kag nyan mabati, tatas na tas ang special number. Ang tanan nga seremonya sa sanctuary service, ang tanan nga seremonya serbisyo sanctuaryo, nagatudlo kay Kristo nga magapangin matay tungod sa aton sala. T. Wow, no? Alright. May bawalan tana, buwas ipangatag na namo na ang inyo premyo. Welcome to the Vibrant Life Seminar. Liwaton ta, aton sulito na ang aton nga slogan, healthy lifestyle, godly lifestyle. Alright, ang aton topiko karon nga gabi, alright, tanawan nyo da. The cross of Christ found in the temple of the Jews. Part 2. Ang part 1, jutay nga review ha, sang part 1 gabi, aton natalupangdan nga sa sanktuaryo, amo dia ang hitsura sa sanktuaryo, no? Ari mandiray, no? Amo na ang sanktuaryo nila. Okay? Ini ang iyang court, nalibutan daw iya fence. Pagsulod mo dira sa court, halaran sang halad nga sinunog. Dira ginahiwa-hiwa ang karnero o kon kanding nga ilaihalad kag sunogon. Gasimbolo dia sa pag-antos ni Kristo sa cross sa Kalbaryo. Pero sa di pa ihalad, dalon diri sini nga corner kag patyon gulgulon ang liog kag saluron sang saserdote ang dugo, no? Kanyan ihalad dito ang lawas nga sinunog. Ang dugo niya dalon niya na sa sulod diri, no? Amo na dira sa inyo arada. Okay. Dalon niya sa sulod. Amo ni ang sanctuary proper. Pero sa hindi pa siya magsulod, manghunaw siya diri, manghugas, simbolo nagapaninlo sang sala kay maatubang siya sa Dios, no? Kinahanglan nga nang magpaninlo siya gasimbolo gyapon sang dugo ni Kristo nga ginula sa cross Kalbaryo. Pagsulod dito, amo na ni ang forma. Amo ni ang sanktuaryo na bahin sa duha. First apartment na tawag balaan nga hulot. Pagsulod mo dira sa tuo, ara ang table of shewbread, no? Lamisa sang tinapay nga walay tapay.
ang tinapay nga wala ito atapay, wala yeast, wala libadura, ga simbolo sang lawas ni Kristo nga wala madagtay sang sala. Sa wala kandileruhan, no, apat na minora panawag nila karon sa Jerusalem. 7 kasuga, no? Kaysa sulod, way na bintana, sirado, dulom, ang kapawa dira langgikan, no? 7 gasimbolo sa himpit nga kapawa sa mayong balita alin kay Kristo. Ini altar sang insenso, guro dira kita magkuha sa insenso, no? Nga nagapahumot, simbolo sang mahumot nga pangamuyo sa mga katawan nga tubok gadto sa katapusan. Amo ina ang seremonya adlaw-adlaw, no? Every morning, halad kon aga, morning sacrifice. Halad kon hapon, evening sacrifice. Provided by the temple. Nga nagkakahulugan, nga ang aton kaluwasan, provided by God. Hindi aton. Pero atong mga tao naman, nga nakabatyag kang nakatalupangod, nga nakasala sila, para pakilala nga sila nagatuo nga ngila kaluwasan paagi lang gid sila pag-ula sang dugo, no? Nang madalaman sila sang kanding nga ila ihalad kag diri gyapon patyon kag ang dugo kuhaon gyapon na sang saserdote, parehas gyapon sang seremonya, no, sa morning and evening sacrifice. Ang ginkalainan lang sinang natawag sin offering nga ang makasasala gid magdala sang ihalad, siya gid ang magulgol sang liog kasapat kag saluron lang sa saserdote ang dugo, siya gid ang magapatay kag samtang nagakurog ang sapat nga gahundaw sang pagginhawa nga nagatagumatayon, inang tawo nga naghalad nga nakahangop sang iya ginahimo, mapiyong na siya sang iya mata kag magpamalandong. Sa pila ka adlaw magaabot ang Mesiyas kag siya magaula sang iya dugo para sa akon kamatayon, ang akon gid sala, among kabangdanan sang kamatayon sang anak sang Dios. Sulim ni baya na kaayo, no? Karon pagsulod na dere amo na ina ning kumbong sa adlaw-adlaw niha daily service nang kumbong dira iwisik ang dugo. Hindi to makasulod ang saserdote. Sinang adlaw-adlaw, aga kaghapon, hindi to magsulod. Ining diri sa sulod, no, kanang once a year lang. Pero ini diri nga seremonya nagasimbolo ni sang pagkasimbolo ini tanan sa buluhaton ni Kristo diri sa duta. Ang karnero gasimbolo sang kamatayon ni Kristo sa cross. Ang dugo gasimbolo sang dugo ni Kristo nga ginula sa cross. Ang paghala diri sang sapat sang halad nga sinunog nga giniwa-hiwa, simbolo sang pag-antos ni Kristo sa cross. Ang tubig gasimbolo sang dugo ni Kristo nga amo lang makahugas. Ang tinapay simbolo kay Kristo nga nagluwas sa aton. Ang kapawa simbolo sang kapawa sa mayong balita, no, gikan kay Kristo. Ini dire nagasimbolo sang pangamuyo pakadto kay Kristo nga siya lamang ang aton manluluwas. Gani everything sa daily service, ang tanan-tanan nga buluhaton nagatudlo sa cross, sa Kalbaryo. Gani ining simbolo adlaw-adlaw dire ang nasimbolohan sini nga seremonya hasta dire sa balaan nga hulot sa first apartment nga everyday gid nagasimbolo sang pag-alagad ni Kristo, pagministeryo niya rigya sa dota, no, nga nagkarisya kag nagpakenmatay para nga magarintiyahan ang aton kaluwasan, matumbasan ang bayad sang sala. Karon ang aton tunan karon nga gabi ang yearly service. Ini daily hasta di halin dito hasta di. Ini dire yearly service, isa lang sa isa ka tuig. Kag ang magadumala sang seremonya ang pinakamataas nga saserdote, high priest. Ang ordinaryo nga saserdote hindi, no? Ang high priest, siya lang isa ang makasulod sa ikaduha nga hulot. Aton basahon ang Hebreonhon, no? Hebreonhon kapitulo 6 9:6 kag 7. Pero sa hindi pa nimo basahon, balik ko anay may nadumduman ko nga teksto nga ining seremonya dere
nga ang karnero ila napatay simbolo kay Kristo. Basahon ta ang ginhambal ni San Juan, no? Si Juan Bautista sang isa ka adlaw nga nagapang bautiso siya dito sa suba sang Jordan, kag nakita niya si Ginoong Hesus nga nagapalapit. Si Juan Bautista nagtuon, aton basahon sa Juan 1 versikulo 29, no? Juan 1 versikulo 29, ato na abi basahon. Sa adlaw nga badason, nakita niya si Jesus nga nagpakara sa iya, kag nagsiling, "Yari karon ang kordero sa Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan." Gawali si San Juan dito sa Jordan Valley, kag niyan nakita niya nga si Ginoong Hesus nagapalapit siya. Yari karon sa inyo English, "Behold the Lamb of God." Siya, yari karon, tanawan ninyo ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan, no? Gani gintudlo ni San Juan, kakilala siya nga si Ginoong Hesus amo ang simboluhan sang ilahalad. Kung sa aton pa diyan ginhalad-halad yung nga karnero, imaw diao ano simboluhan. Mao na ang tuod nga halad, kordero sang Dios nga magakuha sang sala sa kalibutan. Alright, first apartment, tapos kadto kita second apartment sa Hebreon Kapitulo 9, 6 kag 7. Abi tanaw nato na Hebreon Kapitulo 6 kag 9, 6 kag 7. Abi ato na basahon. Ining mga pag-aman nga nahimo sing subong, ang mga saserdote nagasulod sing dalayon sa naguwa nga kayang-kayang nga nagatuman sa mga hilikoton sang ila pag-alagdan. Alright, mga saserdote, adlaw-adlaw kuno gahimo sinedere. Pero ang sunod Apang sa ikaduha nagasulod sa ang ikaduha, pinakamataas. sa ikaduha din na ining balaan nga hulot. Adlaw-adlaw kuno dire. Pero sa ikaduha, ano kuno? Nagasulod ang pinakamataas nga saserdote. Sa ikaduha, ang makasulod lang ang pinakamataas nga saserdote, ang high priest lang, ang ordinaryo nga mga saserdote, hindi, no? Kag, ano kasunsun, abi? Kag makaisa sa isa ka tuig. Sa isa ka tuig, pila lang? Isa lang. Yearly service, kag balaan, kag delikado dia nga serbisyo ang himon. Ginatawag dia sa English nga Atonement Day. Pwerte day kabalaan sagrado sa ila sa mga sa mga Israelinon sa tong una, ginaisip dia nilang adlaw sang kaluwasan. Ginaisip man nila dia nga adlaw sang pagukom, kag adlaw sang pagmatarong sa ila, just day of justification. Sa English ginatawag dia nga Atonement Day. Abi aton tan-awon ang teksto sa Leviticus Kapitulo 23, basahon ta sa 27, no, hasta sa 30. Pamatiin nyo sa Binisaya. Sa English ay pagtawag Atonement Day. Abi sa Binisaya, tanang. Sa adlaw nga ikapulo, sini ikapitong bulan. Alright, ang pizza. Ara, selebrasyon nila. Ano nga bulan? Ikapitong bulan. Ikapitong bulan. Lain ang arrangement nila sa itong una, pero karon kung sa aton pa ikapito. Ano niya ang bulan? Anong bulan? Hulyo, July. This week ang pizza sa ikapitong bulan, ikapila? Ikanapulo, no? Alright. Anong matabo? Padayonon. Bulan amo ang adlaw sang katumbasan. Alright. Adlaw sang katumbasan. Akon basahon sa inyo, mga abyan, ang hambal niya diri sa English, no? Also, on the 10th day of this 7th month, there shall be a day of atonement. Atonement, pagluwas ba, no? Adlaw sang katumbasan. Ang aton sala, bayaran, tumbasan. Gintanaw ko ang etymology sa pulong nga atonement. Tanawan ninyo, interesante kaayo, no? No? Ang etymology, ang history sa amo nga pulong. Atonement.
no? Adlaw sang kaluwasan o kon adlaw sang katumbasan. Sa English, atonement. Gintanaw ko ang iya nga etymology kon ano, ang origin amo niyo, tatlo gali dia ka word, 3 words na nga combine nga gintingob, no? Ang primero nga word at, ikaduha nga word one, kag ang ikatlo men, at one men. Gintan-aw ko sa dictionary kung ano ang men. Ang isa sang meaning niya process. Gani ang aton kaluwasan isa lang kapaagi. Only through one process maluwas kita, pinaagi langgid sa kamatayon ni Kristo sa cross nga gintumbasan niya ang atong mga sala. So atonement at one man, maluwas kita sa isa lang kapaagi. Kay siling ni San Pablo, wala sing iban nga ngalan nga ginhatag sa idalom sang langit nga sa iya maluwas kita, kundi si Ginoong Hesus lang. Padayon ako nabasa. Inibalaan nga pagtililipon sa inyo, kag pit-an ninyo ang inyo mga kalag, kag magdulot kamo sing halad tungod sa kalayo sa Ginoo. Alright, sa sinang adlaw, sa adlaw sang katumbasan o kon atonement day, ang tanan nga mga Israelinon, tanan maglibot dere, magkato whole day nga kuan nga seremonya, no? Pit-an ninyo ang inyo kaugalingon, sakiton tuwertigid nga paghinulsol, adlaw dia sa paghukom, adlaw sang katumbasan nga ila sala tumbasan, adlaw dia sa ila kaluwasan, adlaw nga matarungon sila o kun kondenahon. Gani tanan-tanan sila, why si isa nga magpabilin sa balay, why isa nga magkadto sa iya trabaho, kondinado ka kun imo na nga imis. Padayon na basa. Kag dili kamo maghimo sing bisan anong bagay sang buluhaton sa sinagid nga adlaw. Okay, padayon. Kay adlaw ini sang katumbasan. Adlaw sa sang paghimo sing katumbasan tungod sa inyo sa atubangan sang Ginoo nga inyo Dios. Alright, hindi maghimo bisan ano nga buluhaton, kay delikado dia kayo, no? Maluwas ka o kun hindi. May libro ko nga ginkuha, Questions on Doctrine. Sinulatan sang madamo nga mga scholars, kag nakuha nila ang nagkalain-lain nga research nila. Ari diri ang ginsiling sa pahina, no, 363, nanungod sinang Atonement Day nga puwerte ka delikado. Silinya diri, oh. Even the angels, we are told, in the ritual nga bisan mga anggeles sa sina nga seremonya, silinya diri, are seized with fear and trembling. Bisan ang mga angheles nahadlok kag nagakurog. They hurry to and fro. Gabalik pakadto pakari sila kag nagasiling, behold, the day of judgment has come. Yari karon ang adlaw sang paghukom nagabot. The day of atonement is the day of judgment. Ang adlaw sang katumbasan, adlaw niya ina sa paghukom, ginsulat ni Paul Isaac Herson sa Treasures of the Talmud, 1882 pa, no? Alright, padayon no naton hasta gid na 30. Kay ang bisan sino nga hindi mapitan sa sinang adlaw, udton ko siya gikan sa iya katawhan. Alright, ang bisan sino nga hindi magpalapit, no, nga maghinulsol dira, no, para sa ila kaluwasan, siya pag-apot doon, putlon, sa inyo English, cut off. Gintanaw ko sa Bible commentary kung anong botselingon sang cut off. Siling niya, adtong hindi magpalapit dira nga wag hinulsol, batuhon sa kamatayon, no. Tapuson gid ang iban nga ano ni abi tabangi ko inilunggos ang sibat, iskapo, no, nga hindi na pagbatonon, kondenado na, hindi na batonon sa Israel, hindi na siya tao sang Dios, sinikway na ina siya, no. Alright, karon kadto kita sa seremonya tapos ng 30. Isa pa padayon.
Kag ang bisan sino nga maghimo sang bisan anong bagay sambuluhaton sa sinang adlaw, laglagon ko siya gikan sa tunga sang iya katawhan. Alright, ang bisan sino maghimo sa iya buluhaton, hindi na magpalapit. Kuana, isikway na, no? Hindi na siya tao sang Dios, laglagon na ina siya. Karon, ang seremonya. Kadto kita ha? Sa seremonya, sining Atonement Day, Pitsa 10 sa ikapito nga bulan, nga ang gadumala ang high priest, himuon ini dire, hasta dito sa sulod, no? Ang isa lang ka furniture ang sa sulod, ginatawag Ark of the Covenant. Gold ang sa ibabaw niya, nagasimbolo diya ka trono sa Dios. Sa sulod, ara ang duwa katapi-tapi nga bato sang napulo kasugo nga simbolo amo ang sadsaran sang paggobyerno sang Dios. Lapason mo kontra mo ang Dios, no? Alright, no? Dere sa hindi pa siya dere magsulod, ari ang pasunod sang seremonya. Primero, ihalad niya anay ang morning sacrifice sa aga. Abi tanwa, anong teksto mo da? Numeros? Numeros 28:3. Well, Numeros kapitulo 28 versikulo 3 kag 4. Kag isiling mo sa ila, amo ini ang halad tungod sa kalayo nga inyo idulot sa Ginoo, mga kordero nga isa ka tuig nga wala sing kasawayan, duha sa adlaw-adlaw nga dalayon nga halad nga sinunog. Alright, numero 1 ang himoon sang pinakamataas nga sacerdote, una gid ihalad niya ang karnero, kuhaon ng dugo, no? Alright, no? Kag niyan ihalad dira halad nga sinunog, no? Sunod, ano ang himoon niya? Nahalad na ang karnero, duwa na iya ihalad. May karnero kag may upod pagid. Abi tanaw naton Leviticus kapitulo 16 versikulo 3 kag 6. Abi tanaw naton. Ikaduha nga halad nga imon. Kwani entero adlaw ni nga seremonya, no? Ang Atonement Day, adlaw sang katumbasan. Padayon 3. Apang sa amo magsulod si Aaron sa balaan nga duog. Si Aaron sa tong panahon amo ang high priest, no? Pinakamataas sacerdote. Padayon Nga may tinday nga baka nga sa halad tungod sa sala kag karnero nga lalaki sa halad nga sinunog. alright, duha ang iya dala. Karnerong halad nga sinunog para diyas tanan mga katawan. Kag ano itong isa? Ha? Oo, why na batiin liwat ako no abi? Apang sa mo magsulod si Aaron sa balaan nga duog nga may tinday nga baka nga sa halad tungod sa sala kag karnero nga lalaki sa halad nga sinunog. Alright, halad nga sinunog, karnero nga lalaki, pero may isa pa gid siya nga halad sa sala. Ano to? Tinday nga baka. Para sa ano tanadya ang tinday nga baka? Versikulo 6. Kag magdulot si Aaron sang tinday nga baka nga lalaki nga halad tungod sa sala nga tungod sa iya kaugalingon. Sa iya kaugalingon, ang baka para gid kay Aaron. Kay masulod sa rigya, kinahanglan nga putlion niya man iya kaugalingon. Hindi siya makaatubang dira sa Dios. Patay diya siya kung may tinago nga sala, no? Gani mahalad siya baka gid para sa anang kaugalingon kag sa iya ano. Siyang kaugalingon kag abi para sa Kag maghimo sing katumbasan tungod sa iya kaugalingon kag tungod sa iya panimalay. No? Alright. Ang baka para katumbasan siya yung kaugalingon kag sa iyang panimalay. Kay maatubang siya to, sulod siya dire, gasimbolo diya ka trono sa Dios, no? O matubang siya kag magpayag ang himaya sa Dios, patay diya siya kung may sala nga tinaguan. Karon na tapos niya na mahalad ang dugo iya gihapon na dalon. Tingubo na tanan dalon na to sa sulod, no? Sunod may himuon pagid, no? Ikatlo, no? Ikatlo himuon abi Leviticus 16 versikulo 7 hasta sa 10 tagsa-tagsaon taning ikatlo nga seremonya tanaw ta 7. 16:7. Niyan kuhaon niya ang duha ka kanding Ari naman, oh, tapos na ang karnero, tapos na ang baka. Ano naman? kanding Duha ka kanding. Tanaw naman, interesante ning duha ka kanding, abi.
kag ipahamtang sila sa atubangan sang Ginoo Alright. sa ganhaan sang layang-layang nga tilipunan. Alright, ining duha ka kanding, no? Dalon diri sa gate sa sanctuary service diri dalon. Kag ano nang duha ka kanding abi padayaw na? Kag papalaran ni Aaron ang duha ka kanding, ang isa ka kapalaran tungod sa Ginoo, kag ang isa ka kapalaran tungod kay Azazel. Alright, papilian ng daw ripaon ba? Diin sini ang iya sang Ginoo, diin sini ang iya ni Azazel. Azazel. Karon akon konsultahon naman ni no. Ari diri ang record kung sino dia si Azazel. 393 kag 394. Ari diri sa sini nga libro no. Akon basahon kung sino dia si Azazel. Alright, no? Na iyan isinulat ni Dr. M.M. Keles, no? Silya, there can be no doubt whatever that Azazel is a person gali ni si Azazel niya, a superhuman, mas gamanan pa siya sa tao, labaw sa tao, and an evil being, malaot nga tao siya. In fact, a wicked demon. Demonyo gali niya. Representan kay Azazel. It was approved by early Christian writers who identified Azazel with Satan. Ara ang mga authors. Si Azazel, Satanas. Gani ang duha ka kanding papilian. Ang isa para sa Ginoo, ang isa kay Satanas. No, anong himuon sini padayona, no? Kag idulot ni Aaron ang kanding nga nahulugan sa kapalaran sa Ginoo. Alright, atong kanding nga na pilian para sa Ginoo, dire naman patyon kag ihala dito simbolo gyapon sang kamatayon ni Kristo sa cross. Atong para kay Azazel anon to abi padayona. Apang ang kanding nga nahulugan sa kapalaran kay Azazel, ipahamtang nga buhi sa tubangan sa Ginoo sa paghimo sing katumbasan tungod Alright. sa iya. Alright, atong kay Azazel, no? Ipahamtang man subangan sang Ginoo kag ini siya kargahan sang tanan nga sala sang mga tao nga siya ang basolon kag itapok padayon na basa Sa pagtabog sini tungod kay Azazel sa kamingawan. alright, dalon tong para sa yawa, hindi to paghihalad para sa pagluwa sa aton, hindi to magula sa iya dugo, pero ikarga sa iya ang mga paglapas ng mga tao nga siya ang responsable. Dalon siya itapok sa kamingawan sa lugar nga way tao nga wala sing pumuloyo nga madula dito nga siya lang mag-isanon. Nagasimbolo dia sa yawa, the lonely devil sa panahon sa millennium nga inisara lang siya, isa lang gid siya. Amo na ang nasimbolohan. Alright, tapos na hasta sa 10. Tapos na. Kadto kita sunod, no? Nahalad ng karnero, nahalad ng baka, nahalad ng kanding. Si Azazel gitapok na sa lugar nga ng way pumuloyo, no? Ari karon ang sunod nga seremonya, no? Ang malabing mataas nga saserdote magasulod na siya sa labing balaan nga hulot diri, magadala sang dugo nga ipresentar sa tubangan sang Dios nga amo ang bili sang sala sang mga katawan para sa kapatawaran sang ila mga sala. Pero inang saserdote samtang nagakadto siya dito sulod, ang iya biste sa sidsid may nagakabit nga gagmay nga lingganay, no? Kada hulag niya kiling-kiling kag ang mga tao sagwa, no? Makabati sang kiling-kiling sang lingganay, puwertigid ay salamat sa Dios. Buhi pang aton saserdote nga nagapatunga sa aton, no? Kag sa Dios, no? Buhi pa, no? Aton esperansa nga kabay pa patawaron kita sang Dios. Gakiling-kiling kay kun wala nagakiling-kiling, wala nagahulag ano na patay na. Kun way man sing natabo records Biblia, pero ang
ang explikasyon dira amo nga kun mapatay diya nga saserdote kung nag-atriberta na sulod sa pakigatubang to sa Dios nga may tinaguan nga sala, patay diya siya. Pag atubang niya dito sa sulod, kag niyan ang Dios sa iya pagsabat sa mga pangamuyo sa mga katawan, magwa ang iya himaya, ang himaya sa Dios makapatay ng saserdote. No? Te magpili naman ang iban nga mga saserdote kung sino ang magailis pagpadayon sang seremonya. Gani batian nilang kiling-kiling, puwerte gid nila pangamuyo nga buhi pa ang ila manugpatunga, no? Ang ila mediator sa tunga sang Dios kag sang mga tao. This ways, no? Tapos niya mapresentar dito sa Dios. Ang Dios gid mabatian niya ang tingog ukon may duha diri ka bato ang Urim sa tuo kag ang Tumim. Kung sumiga gani ang Urim ka pakilala gin baton sang Dios ang pangamuyo sang iya mga katawhan, no? Alright, sa Tumim na ginsikway, way man record na nagsikway. Basta ang tanan nga magpalapit, no? Magpanawag sa ngalan sang Ginoo maluwas sa binuhatan 2:21. Pagkatapos na hapon na kang matapos, magwa na ang saserdote. Pagwa na sang saserdote, halin dere sa labing balaan nga hulot, magagwa na siya kag magaatubang sa mga katawan, kag iya na isugid ang maayong balita nga ginpakamatarong na sila, justified na sila, gintumbasan na ang ila sala, ginpatawad na sila sang ila sala. Karon kadto kita sa kahulugan. Ang kulugan diya mao amo ni ang labing mataas nga saserdote nakasimbolo kay Ginoong Hesus. Siling sang unang Timoteo 2:5, no? We have only one mediator between God and man, and that is Jesus Christ, no? Atong labing mataas nga saserdote nagasimbolo kay Kristo nga aton manugpatunga dito sa langit, nga naghimo sang seremonya diri sa dota, nga naghalad man sang iya kaugalingon, nga nagasimbolo ni sang pagministeryo pag-alagad ni Kristo diri sa luta hasta diri, no? Sa first apartment. Tapos niya mahimo malad ang iya kaugalingon, nagkadto sila sa langit. Ang pagsulod diri sang labing mataas nga saserdote nagasimbolo sang pagministeryo ni Kristo dito sa langit, subong nga aton manugpatunga. Abi, nakita mo ng unang Timoteo 2:4, abi basaha abi. There is Nga buot nga ang tanan nga tao maluwas kag makadangad sa pagkilala sang kamatuoran. 5. Kay may isa ka Dios, kag may isa ka manugpatunga sa Dios, kag sa mga tao, ang tao nga si Kristo Jesus. May isa lang ka Dios, ka isa ka manugpatunga sa tunga sang Dios kag sang matao. Sino? Si Kristo lang. Ang aton lang mananabang sa langit si Kristo. Siya lang ang makaluwas sa aton, kay siya lang ang nagpanginmatay para sa aton sala. Amo na nga sa binuhatan 4:12 kasiling, way iban nga ngalan nga ginhatag si dalom sang langit nga maluwas kita, si Ginoong Hesus lang. Gani sa hindi pa nakon tapuson ng eksplikasyon, aton basahon bala ang Hebrenhon 8:1 hasta sa 3. Hebrenhon 8:1 hasta sa 3. No? Karon ang alibutod sang ginasiling naton amo ini. Alright, ang alibutod sining aton tunan amo ini. Ano kuno? May amo kita nga pinakamataas nga saserdote. Okay. Nga nagalingkod sa tuo sang trono sang pagkahalangdon sa langit. Alright, isa lang ang aton dito pinakamataas nga saserdote ato sa langit, sa trono sang Dios. Ano? Sino na? Padayon na? Alagad sa santuaryo kag sa matuod nga kayang-kayang nga ginpatindog hindi isang tao kundi isang Ginoo. Hindi, paliog. Hindi sang tao. Basa ko no, liwat. Nga ginpatindog hindi ini ha. Liwat ako no. Nga ginpatindog hindi isang tao kundi sang Ginoo. Alright, sige no Isos, gaalagad among pinakamataas nga saserdote dito sa langit, sa sanktuaryo sang Dios, hindi ang ginhimo sang tao. Nga sanktuaryo dere nga gasimbolo lang tanadya sang matuod nga seremonya para sa aton
kaluwasan. Kadto kita sa Hebrenon Kapitulo 9:24. Sabi, Kay si Kristo nagsulod, hindi sa sanktuaryo nga ginhimo sa mga kamot, nga kaangay sang matuod, kundi sa langit gid, karon sa pagpahayag sa tubangan sa Dios tungod sa aton. alright, si Kristo nagsulod dito, hindi sininginimo sang tao, kundi hulad lang ni o kung dagway lang sang matuod. Ang imatuod nga kahulugan, amo ang pagpakamatay ni Kristo para sa aton. Nagpakamatay sa cross sa Kalbaryo. Tanan-tanan gatudlo sa cross. Tanan gatudlo sa cross. Gani ang seremonyas mo Deo Sanctuario, tanan nagatudlo sa cross. The cross of Christ is found in the temple of the Diyos. 25, basa mo na. Hindi nga maghalad pa siya sing liwat-liwat sang iya kaugalingon. Alright, hindi nga parehas sa sacerdote, sige liwat-liwat, adlaw hapon, no? Wala, kaisa lang niya. Abi, Subong sang pinakamataas nga saserdote nga nagasulod sa balaan nga duog, tuig-tuig nga may dugo nga hindi iya kaugalingon. alright. Ano pagit? Sumpay? Kay niyan dapat siya kuntani mag-antos sing liwat-liwat kutob sa pagpasad sang kalibutan. Alright. Apan karon sa makaisagid lang Sa katapusan. makaisagid lang. Way na liwat-liwat. Makaisagid lang. Nagpakamatay si Ginoong Hesus sa aton. Makaisagid lang tapos mo ng 28. No? Abi? Subong man si Kristo nga nahalad sing makaisa Okay. sa pagdala sang mga sala sang madamo, magapahayag sa ikaduha nga walay kalabtanan sa sala kundi sa pagluwas sa mga nagahulat sing makugihon sa iya. I-apply ta na ang kahulugan sining duluaton sang labing mataas nga saserdote. Ang labing mataas nga saserdote kay nagasimbolo kay Kristo nga nagsulod diri kasimbolo ni sang trono sang Dios, nagasimbolo kay Kristo nga sa tapos niya mahalad ang iya kaugalingon diri sa duta, nagsulod siya subong nga aton mananabang dito sa langit sa tubangan sang iya amay nga ginapresenta niya ang dugo niya nga ginula para sa aton kaluwasan. Ang pagwa sang labing mataas nga saserdote nga maghatag na sa iya paghukom sa mga katawan, gasimbolo ka second coming na Jesus Christ. Adlaw na sang paghukom. Ang paglibot diri sang mga tao sa sanktuaryo, gasimbolo ka aton panimbahon karon. Samtang dito pa si Kristo sa sulod, sa ibabaw nga way pa magbalik, magpalapit kita kag magpangamuyo para sa kapatawaran sa aton sala. Kung pagbalik ni Ginoong Hesus, amo pa kita mahulag, atrasado na. Tapos na ang paghukom, tapos na ang iya pagpatunga to sa Dios. Kung wala kita magpalapit, kundinado kita. Cut off, pagapat yun. No? Amo na nga ang laygay ni San Pablo aton basahon, unang Korinto ikaduhang Korinto, kapitulo 6, versikulo 2. Ara ang laygay ni San Pablo. Samtang nga adto pa si Kristo, wala pa magbalik, nga aton siya managpatunga sa langit, anong himuon ta? Kay nagasiling siya, sa tion nga nahamutan ginpamatian ko ikaw. Okay? Kag sa adlaw sang kaluwasan gintabangan ko ikaw. Yari karon amo ang tion nga nahamutan, yari karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Alright, siling ni San Pablo, karon sa aton panahon, adlaw nga namutan, adlaw ni sang kaluwasan, no? Maluwas pa kita kung magpalapit kay Ginoong Hesus. Liwaton ko ang nahambal sa Binuatan 2:21. Ang bisan sino nga magtawag sa ngalan Ginoong Hesus, maluwas. Mabasa man diya sa Roma 10:13 nga ang magtawag kay Ginoong Hesus maluwas. Karon adlaw sang kaluwasan kung magpalapit kita. Kaangay sa tong mga Israeli noon nga sa adlaw sang kaluwasan, no, sa aton mende nagpalapit, ginpitan nila ang kaugalingon, ginpunggan nga hindi magpakasala kag maghinulsol, no? Pagbalik ni Jesus, ready kita. Gani ang laygay ni Propeta Isaias aton basahon, Isaias 55 versikulo 6 kag 7. Abi, Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang nga makita pa siya. Tawagan ninyo siya samtang nga malapit pa siya. alright, ang pangagda, pangitaon tang Diyos. No? Sa ano nga paagi nga makapalapit kita sa Diyos? 7. Magbiya ang malauton sang iya dalanon. Break, anay, break, no?
amo nang laygay sang manalagna, biyaan ta na ang sala, biyaan ta na ang di maayong mga butang padayon. Kag ang di matarong nga tao sang iya mga paino-ino, Oh, ino. magbalik siya sa Ginoo. Kag Siya magakaluoy sa iya, kag sa aton Dios, kay siya magapatawad sing bugana. daw ano katawong pasalig sang Dios, talikdan ta lang sala, balik ta sa iya, kag nyan magapatawad siya sa aton sing bugana gid. Tugutin niyo ko, no? Sa paghatag sang isa ka sugilanon, may isa ka natabo nga pamatanon ang iya uyab man panawag naton din nobya, no? Uyab ba? Nobya, no? Sa Cebuano uyab. Ang iya nobya ara siya ga-star sa banwa, pero ang iya nga nobya ato iya sa sigad sang bukid, lakton pa niya, no? Kag niyan nang may sapa pagani nga tabukon daw suba, no, nga dako, no, sapa kay di, hindi man gid suba, no, hindi man gid madalom, di ginatabuk niya na permi pamasyar siya to. Isa ka bis pagpamasyar niya nang sila niya, buwas mabalik ko diha, balik ko di mga alas 2 siling sang iya nobya niya, dira lang na sa imo, siya basta rin or siya mabalik ko, no? Kabalo naman kamo sang mga lalaki, kung gapangaluyag daw pamupuon ang kabituunan kag ihalad sa tubangan sang dalaga, no? Alright, no? Pagkasunod nga adlaw disgrasya. Aga pa, puwerte ang galom, puwerte manubo ang galom, gahurusuros ang hangin, kag niyan nagsugod ang mabaskog nga ulan. Bunok ang ulan, alas 7 parang ulan na, hasta mauto siging ulan. Bas niya, grabe ni, basi magbaha tong sapa ba, no? Hasta mauto sige niyang ulan, nag alas 12 daw na ginahinay ay siya, salamat, no? Pagka alauna nagkulukalma jutay, bas niya alas 2 to, pag alas 2 gapanalisik pa, no? Pero dayon niya kuha sang iya panyo, dayon bugko sa iya ulo, no? Kay makadtugid, kay ang saad tumanon, nagkanta na nga alas 2 ko, no, makadto siya, gani bisa panalisik pa, ginimo niya, no? Kuha sang iya panyo, dayon bugko sa ulo, kay hadlok man siya siguro nga sipuno, no? Dayon niya lakat panaog sa ila balay, pakadtugid sa iya nobya, no? Sang pag-abot niya sapa, bow, grabe, nagahuro-huro ang ang tubig, kaglantaw niya ang balay sang iya nobya tuto sa tabo ko. Sige na lang nga lantaw-lantaw, sila niya, wow, so near and yet so far. Lapit na lang tani ko, no? Pero layo pa, no? Sige niya lang da nga tindog-tindog, nga basik pa na lang malantawan siya kaanang nobya, kag makasiling nga nagtuman kita na ano lang galing kay sapa. Sangga tindog na siya dira, sa muli nakita niya, kaysa tunguna damo pa man kahoy sa ibabaw, no? Ang salaging dito may naanod nga dako kaayo nga kahoy, lantaw niya ba pagkadako niya nga kahoy, kun sirahion ni makapatindog ni isa kabalay, dako naanod sang ba. Ari naman ang milagro, no? Sang nagapalapit ang isa kapunta sang among lag, nagsunggo sa kahoy to sa pangpang sang suba nga naabutan na, nagsunggo to. Ang kwa naman ang isa dinuso kag sumunggo naman sa kahoy dito, malapit siya, baw siya, grasya sa langit, nahimuan ko tulay, no? Pero ang kahoy nagahulag, galigid-ligid, pero siya dala ko kadya, kadyutay sa akon, kadako dyan, no? Nagpanikaso kita na kadto dito, lusong hasta tagahawak, kag tilawan niya, kag nagsaka, no? Kop-kop siya, nagsaka, tis niya, o dala ko, pero galing gahulag-hulag, no? Siya noon ko ni, tabukon ko no, kung hindi, no? Siya ba, kung magtabok ko, pag-abot ko, nga, lumigid ba siya? Wala gid ko, pero lantaw niya naman to ang ianobiyas niya. Ano desider hindi? Sel niya kung hindi ko ni desideran, hindi gid ko katabok. Pero kung desideran ko, mahimo 50-50. Makatabok o kung hindi makatabok. Kay kung magligid, ikuan ko palit sang baha. Pero siya kung hindi ko magdesider, sigurado kita na nga hindi katabok. Mayo pa desider na lang. No, kay 50-50 pa, dayon niya latay. Siya, sige,
no, gakapot siya dis kahoy nga nabanggaan nga nagakurug-kurug ang lag amo na, no, siya kay ti kadyutay sa akon kadako sini nga lag, 1, 2, 3, humulag, balik naman siya, no, sel niya, naka 1, 2, paghulag, mabalik sa niya daw, amo ni daw di takatabok, pero siya bala, no, suicide, dayon niya nga, kanya, 1, bala, 2, no, bala, 3, way balik, 4, 5, sige niya, pag-abot sa tunga, lumigid, sigabong siya, no, pinalid siya, no, pag-dive niya, igo siya matunga, mga 10 metros ang iya tinungahan, kay nang kusog kayo ang tubig, inanod siya, pangapkap siya subuna, pero kay kakusog sa tubig, gibanla siya, kagumuha siya sa dako na gin nga suba. Di pa kadto na ang dako nga suba, agi sa banwa. Nangita siya sang dagot-dot nga iya nga kukupan, sa kay gihibalo ka mo sa dagot-dot. No, nabalang mga kahoy-kahoy nga nadala sa anod sa baha, to siya kag singgit, tabang! Kay malapit sa banwa, may tao nga nang kamuway na siniguro kilala. Kalo niya Bustipol, kilala kamo iya sa mga sindero. Ang mga tao nga didignidad sa tungo na amo ng kalo, kag nagabaston sang uway. Galakat dito sa kalsada, malapit sa suba, nakasing kipati sang tabang, linantaw niya ang kwantong pamatanon nga ginaanod sang baha, no? Dayon singgit niya, dito staytay, stulay, no? Dayon man dali stong luho kayo ang bisti. Dali kay naguna to kay may taytay nga nang kahoy lang bala nga taytay. Hindi parehas di sinyo taytay karon gwapo na. Sa tung una diri ko 1965 mga kahoy man na dira sa Kirwan na mga taytay dira, no? Right, no? Dayon to kadto ang nang gulang-gulang na mga 50 taon na o kung lapit na 60. Ang tubig daw lapit na lang 1 kilometro sa taytay. Dayon to ya lingkod sa lika sang among nang luhuman didignidad mga tao. Bantay siya to sang iya uway nga baston. Kag samtang nagapalapit ang pamataonan, sige siya, hawid sa baston. Ang pamataon naman nagpa-anod-anod nga masintrugid sa baston. Pag-abot sa baston, kata niya, punggan man sa mutigulang, no, gusog. Pero kay nangadaan kalingkod maayo, napunggan gid hasta ang pamataon, sige niya mo na kag nakaabot sa tulay, dala niya man iya lawas mga pamataon, no? Lawas na mag-an lang na, dayon saka pagtaka niya dito, bahaws niya, no? Jutay lang kumalumos ba? Kag pamiriphi niya, kag dayon dugay-dugay, lakat lang. Ato naman ang tigulang daw natingala. Sinya guro, amo naman gid ni mga pamatanon daw nakalimot gani pagpasalamat. Hindi bale siling sa ang amo nga tigulang nahimo ko naman ang akong responsibilidad pag tabang sa iya, no? Bahala na siya da, no? Nanabo naman ang amo nga pamatanon, nagligad 1 ka bulan, nagpamasyar naman siya dito, no? Kag sila lang nga duha hapon ang amay ato sa sa kaingin, no? Kag tinubuan siguro sang balatyagon nga very bad, ginlugos niya ang amo nga nobya niya. Kay gadipinsang babae, sige nila nga dinumugay dira sa sala, nagkalagisi na ang bayo sang babae, kag daw medyo hublas, no? Kag nag-abot ang amay. Pag-abot sang amay, kitaan sang amo nga pamatanon, gabot sang binangon, ti iya para dipinsan na lang, lukso man siya, kay gulang-gulang nga ang amay, no? Naagaw niya ang binangon, napatay pa niya ang amay. Nadala sa korte, no? Ginkiha ang kausa, attempted pa nga rape, ginpatay pa ang amay. Ang tanan nga ebidensya, klaro gid, no? Na kwan siya, bagay gid siya nga patyon silya elektrika. Gindala sa korte, tanan-tanan nga ebidensya, klaro nga guilty gid siya. Pag-abot na sa adlaw sang paghukom, ari karon, pagbasa na sang sentensya, no? Ginbasa na sang huwes ang tanan nga mga ebidensya,
kag ang paghukom electric chair sa tunguna electric chair pa kita diri karon lethal injection na, no? Sa tunguna silya elektrika, no? Ang pamatan-una naman samtang nagabasa sang sentensya ang huwes, sige niya nga tan-aw sa huwes. Kag natingala siya, karon pa lang niya naklaruhan, daw kilala ko gid siya nga huwes, no? Diswis ang ulihe, sa tapos na makabasa ang huwes, nag-alsa ta na bisan na pusasan sa iya kamot, kung pwede makambal, gintugutan sang huwes, siling sang amo pamantanon. Senior huwes, hindi bala ikaw amo tong tao sa nagligad nga bulan, nga nagluwas sa akon sa makamamatay nga baha sang ginanod ko nga imo kung gintunon-tunan sa imo butkon dito sa kwan, sa taytay, sa tulay. Ang huwes kumuha sa iya antipara kag tan-aw. Siling sa huwes, "Yat, ikaw ganito?" Siya, "Ho, ako to ang nagluwas sa imo." No? Siling dayon sa bata o sang pamatanaw nugahap siya, "Senyor huwes, kung imo ako ginluwasan to sa makamamatay nga baha, may mo ba nga luwason nimo ako karon sa sentensya sa kamatayon?" Ang inimo sang huwes, pinulpog ang lamisa. Silensyo, kay daw nagkuan ang mga tao, daw naghagong ang korte. Pinulpog sang huwes, siling sang huwes sa iya, "Sadtong ona, manluluwas ako, apang karon hukom ako, kag hukman ka suno sa imo binuhatan, gwardiya sa karsel." Okay? Gusto lang dakop sang gwardiya pusasan katos prisuhan. Mga biyan gin hambal ko ina tungod kay ang aton kaimtang amo ina karon adlaw sang kaluwasan. May panahon kita sa pagpalapit sa Ginoo. Kung hindi kita magpalapit sa Ginoo, pagbalik sa Ginoo adlaw lang ta natos paghukom. Bisan mag-ano pa kita tiyabaw, silingon lang kita sa Ginoo, "Madamo nga mga tinion ginhatag sa inyo. Sang una manluluwas ako, karon hukom ako kag pagahukman ka suno sa imo binuhatan." Masiling ang Ginoo, puwerte ang pag-antos ko sa imo. Basahon naton Isaias 49:16. Ara, no? Siling sang Dios, ang ginbilhan ka sa nga akong kabuhi, nagpalansang ako sa krus para sa imo. Abi 49:16. Yari karon, gintigib ko ikaw sa mga palad sang akon mga kamot. Siling sa Ginoo, gintigib ko ikaw sa palad sang akon mga kamot. Ang pagpalansa niya para sa aton kaluwasan. Padayon, Ang imo mga kuta, yara sing dalayon sa akon atubangan. alright, tanan-tanan hayag imo mabuhat sa akon atubangan. Sa sina nga pag-antos ni Ginoong Hesus sa aton, isa lang gin ang iya ginapangayo. Kabay kung tani nga hindi nato ni pagpunggan. Amo lang ni ginapangayo ni Ginoong Hesus. Hulubaton 23, no? Versikulo 26 aton mabasa, no? Amo ning ginapangayo lang sang Dios sa aton. Abi, Hulubaton 23:26. Anak ko, ihatag sa akon ang imo tagipusoon, kag magkalipay ang imo mga mata sa akon mga dalanon. Sa isa ka pagbadbad amo ini, "Anak ko, ihatag sa akon ang imo tagipusoon, kag ipahamuot ang imo mga mata sa akon dalanon." Hindi bala maayo mautod itugyantang aton kaugalingon kay Ginoong Hesus samtang ari pa kita sa adlaw sang kaluwasan, kag sa pagbalik niya iya kita batunon subong nga iya mga anak nga mga lalaki kag babae. Pila sa inyong gabatyag nga gusto na ninyo ihatag ang inyo tagipusoon kay Ginoong Hesus? Abi pangabayon pa mo, tindog adtong buot magtugyan sa ila kaugalingon kay Ginoong Hesus. Ang Diyos magpakamaayo sa inyo. Sa hindi pa ang aton theme song, gusto ko mga muyo, special nga pangamuyo para sa aton pagbaton kay Ginoong Hesus. Duko taton ulo. Mahigugmaon nga Diyos, salamat gid sang imo dako nga gugma, nga ginhatag nimo ang imo bugto nga anak nga nagkari diri sa kalibutan, nagpakamatay kag naggarantiya sa amon kaluwasan. Ginula niya ang iya dugo sa pagpahayag kung daw ano kadako ang imo gugma. Karon kami nagatindog sa imo atubangan,
amon ginahatag sa imong amon tagipusoon. Buligi kami o Dios nga magmasinulondon sa imo. Kag sa adlaw sa pagbalik sa nga amon manluluwas, magakalipay kami sa saad nga imo ginaman para sa amon. Ang imo pagbendisyon ibubo sa amon karon. Kay amon ini ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. He's Coming Broadcasting Network.